So what's up mga kalayas? Panibagong araw, panibagong vlog. So for today vlogs mga kalayas ay ituturo ko sa inyo yung aming trabaho at smacking with the spreader. Kasi may sample tayong gagawin pero yung sample natin gagawin ay hindi parehas nung smacking. Smacking siya pero meron siyang lens. Meron siyang lens. So ay dito nga itinanggal ko na yung lock ng ating cam. So ito try natin yung cam na 302 para makuha natin yung kamukha nung sample na ibinigay ni Madam. So tinatanggal ko tong lock ng cam kasi may tornilyo pa yan. Ayan, nasa baba po yung tornilyo niyang isa. Kailangan natin tanggalin yan bago tayo magsalpak ng cam. So ito yung spreader natin gagamitin. So sample lang po yan kasi may mga letter po yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ayan po yung lock ng cam. So may tornilyo sa baba. Kailangan yung tanggalin yan ng screwdriver. Ayan. So hindi naman yan masyadong mahigpit. Konting luwag lang yan matatanggal na po yan. Depende po sa mekanikong naglagay. So ingat po pala kayo sa pagbabaklas niyan kasi may time na tumatalsik yung bushing. May bushing po yan sa loob. Mamaya po makikita nyo, papakita ko sa inyo. Ayan po. Yan yung ituturo ko na yan. Yan. Tumatalsik po yan. Pagka binunot nyo, minsan may case na tumatalsik yan. So, ingatan nyo po yung pagbaklas niyan. Siyempre, alam na po yan ng mga mekaniko. Nasa diskarte na po nila yan. So, ayun na nga mga kalayas, no? Habang pinagpatuloy ni Kuya yung ginagawa naming makina para sample, ay naglagay na ako ng sinulid para mamaya, pag natapos nyo na ay ready na po yung sinulid natin. So nagtataka siguro kayo kung bakit nilalagyan ko pa ng plastic yung ating sinulid, no? Kasi po yung ating sinulid ay garter. Yan po ay pag tumakbo na yung makina natin, nagpipitikan po yung sinulid kasi nga po garter siya. So kapag hindi natin nilagyan yan ng plastic, ay may posible po na yan ay pumalupot doon sa ibang. So dito nga ay si Kuya muna ang gumawa ng makina na ating gagamitin para sa sample. So ayan, pinupukpok niya yung tiplon mga kalayas kasi itong makina na to, ginamit natin to sa ibang style na gawa. So kailangan tanggalin yung tiplon na kinabit natin para hindi sumabit doon sa sample. Kasi minaitiban yan ni Kuya kaya kinukutkot niya ng screw para mas mabilis matanggal. So ibabaping na lang yan pagka natapos ng tanggalin yung ating tiplon. So ayun dito mga kalayas is natapos na nga ni Kuya tanggalin yung tiplon. Pupunta na siya dun sa bapping para pakinisin yung ating pressure pot na kinabitan ng ating tiplon. So dito mga kalayas ay sinimulan na palang ikabit ng Kuya ko yung spreader na isa. So number ay letter B po yan sa pangalawa po. Kasi tatlong karayom yung ating kailangan kuhanin. Kasi X po yung kailangan nating kuhanin. Kaya nagsimula tayo sa letter B. So ito naman po, in-slow mo ko na lang dito mga kalayas para mas makita ninyo. Kaya lang blurred naman. Ito naman po ay pwede kayong kumuha dito ng pampahaba at pampaiksi ng damit natin. Depende po sa tension na gusto ng inyong supervisor at ng inyong mga boss na, no? Pwede po yan, pwede kayong kumuha dyan. Kapag ka po inusog nyo yan, papunta rito sa unahan ay lalaki po yung ating tension, magkakamata. Tapos yung nasa baba po, yan po ay depende po sa makina. Minsan po kasi merong makina na kahit iusog mo siya paloob, papasok po, hindi talaga nag-sharing yung damit. So yan ay pang-sharing po para po dumami yung ating lalong sharing. Ibig sabihin mag-compress po yung ating damit. Ginagamit po yan kapag kailangan pa natin ng mas sinsin na sharing. So kung talagang no choice na tayo, pero ginagamit lang po yan kapag wala talaga tayong choice, no? Diyan kumukuha ng sharing at pwede rin po pang pahaba. Depende nga po sa makina na nasa inyo.
Kasi merong mga makina na kahit na ipasok mo yan, ilabas mo, ganun pa rin, hindi siya nagbabago. So tapos po, ito po yung ipapakita ko sa inyo sa likod ay iyan po talaga yung pinaka main na kuhanan ng ating tela, no? To tela kung ating gawa or ating gawa. Kapag gusto natin paiksin, pahabain, diyan po talaga kumukuha. Ang problema naman po diyan, pagka diyan tayo kumuha talaga, kasi once na tinaas mo po yan, papunta doon sa may holder niya sa taas po, no? Sa taas ng daliri ko, ay lilit naman po yung tension. At kapag isinagad naman po pababa, yan po ay lalaki ang tension. Ibig sabihin na haba po yung ating SPI, lalaki. So, kaya minsan, iginigit na lang namin yan at naghahabol na lang kami doon sa ibang adjustment para makuha natin yung tamang sukat at tamang tension. Kaya minsan, ginagamit namin ay differential. Depende po sa mekaniko, nasa diskarte niyo po yan. Hindi ko po sinasaklawan at hindi ko po itinuturo ito bilang perfecto. Ito po ay base lang po sa aming experience ng kuya ko, sa aking experience at sa aming diskarte. Sabi nga, may kanya-kanya tayong diskarte. Ang mga mekaniko ay may kanya-kanya pong diskarte yan. So, ito po ay base lang po sa amin, sa aming diskarte ng aming kuya. Actually, ako may diskarte rin ako, pero si kuya may diskarte rin. Kaya, may talagang kahit na magkapatid o magkasama kayo sa trabaho, hindi po pwedeng parehas ang diskarte rin nyo. So, meron po talagang pagkakaiba. Mayroong diskarte na hindi mo alam, mayroong diskarte na alam mo na hindi naman alam ng kasama mo, at mayroon naman pagkakataon na diskarte ng kasama mo, hindi mo rin alam. So, hindi po natin pwedeng sabihin na pare-parehas tayo ng diskarte, no? So, may kanya-kanya po tayong diskarte sa pagmemekaniko. Ayan po yan, pwede nga kayong mag-adjust dyan. Kasi, yan nga po talaga yung pinaka-main na adjustment ng pampahaba or pampaiksi ng ating gagawing production. Kaya depende na nga lang po sa mekaniko o sa diskarte. Sabi ko nga sa diskarte, depende na lang po yan sa diskarte. So dito pala mga kalayas, naikabit na natin yung ating lagayan ng sinulid sa spreader para mamaya ready na siya. Ayan, no, nakita ninyo, patapos na yan. At habang inaantay natin si kuya na matapos doon sa ginagawa niya, nag-rewind muna ako ng sinulid. Ito pong nire-rewind kong sinulid ay sinulid po ito ng spreader. Cotton po ito. Hindi po gartering ang ginagamit natin sa spreader ng ating smacking. Cotton po yan kasi konti lang yung binigay ng ating buyer na sinulid. So, isang pirasong malaki lang po yan. So, na-rewind ko lang para magkasya sa ating gagamitin. Marami naman po yung magagawa niyan kasi malaki naman yung sinulid niyan sa baba. So dito pala mga kalayas ay tatlo na pala yung naikabit ng kuya ko na spreader, no? Kasi nag-rewind tayo kanina, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano niya kinakabit. So ngayon mga kalayas, ina-adjust niya na yung ating spreader para mahabol yung ating sukat na kailangan. So, tatlo yan mga kalaas, no? Ayan, no? Makikita ninyo, may mga letter po yan. Mamaya po ipapakita ko sa inyo ng malapitan yung nakatutok ko para mas makita ninyo. So, tinitignan ng kuya kung saan yung tamang butas. Kasi mga kalayas, may mga butas yan. Ayan, tinuturo niya. Yung ating spreader, may mga butas yan. So, kailangan ninyong hanapin. So, eto mga kalayas, oh, yung sinasabi ko sa inyo. May mga letter po yan. Nagsimula tayo kanina sa letter B. Tinanggal lang ni kuya kasi nga sumasabit dun sa ilalim. So naglipat siya sa letter C kasi hindi lumalapat ata yung spreader, nakaangat siya sa letter B at hindi niya rin siguro mahabol yung butas. Kaya nag-adjust ulit siya sa letter C. Itatry ulit natin sa letter C kung kayang habulin yung hinahabol. So eto mga kalayas, yung sinasabi ko sa inyo yung butas. May mga butas po yung ating spreader na yan. So, kailangan nyo pong hanapin kung saan tutugma yung kailangan yung spreader. So, kailangan nyo po yung i-manual para mas makita ninyo kung saan doon. So, dito mga kalayas, nag-adjust ulit si kuya sa
likod. Kasi nga, hindi lang naman dun sa spreader yung adjustment niyan. At kailangan nyo rin mag-adjust sa likod or hanapin kung saan yung tamang position na kailangan ninyo sa ating gagawing production. So ayan, iwasan po natin na hindi nakalapat yung ating mga spreader. Dapat po gabuhok lang yung pagitan niyan. Kasi pangit po pag hindi gabuhok. So dito mga kalayas ay hinarap ko nga yung camera dyan para mas makita ninyo. Yan po, marami po kasing adjustment dyan. Meron pa yan dyan. So tinanggal niya po yung lock ng kabilang adjustment. So ayan, ingat-ingat po pala kayo sa pagbabalik niyan. Kasi hindi po madaling ibalik yan pagka hindi po nakaayos yan ay may posible po na yan ay mabasag. So may slot po siya, napakaliit lang po ng slot niyan. Hanapin niyo po yung talagang lapat sa kanya. So alam na po yan ng ating mga mekaniko. Doon naman po sa hindi pa nakakaalam niyan, ingat-ingat po kayo sa pagbabalik niyan. Dapat po hanapin niyo yung talagang lalapat siya kasi may posibilidad po yan na mabasag. Kaya pag nagbalik kayo niyan, siguraduhin ninyo na lapat talaga siya. Hindi siya, wala siyang puwang, hindi siya papalag. Kasi nga yan ay posibleng bumitak pagka hindi lapat ang inyong pagkakabalik. So dito mga kalayas ay pinumpisahan na ni Kuya ulit na hanapin ulit yung tamang karayom na ating kailangan doon sa ating gagawin na sample. Kung napapansin niyo nakakailang ikot na siya, tsaka hindi pa nakataas yung ating looper holder, no? Kasi ang hinahanap natin ay yung bagsak ng karayom na 3 para doon sa ating gagawin na sample. So mga kalayas, ito pala yung sample na ating gagamitin at paggagayahan. So hindi po natin natapos yung ating makina kasi nga inabutan tayo ng alas 4. Hindi tayo nagmalay, alas 4 na pala yun. Kaya hindi natin natapos. So abangan po ninyo yung ating part 2. Tignan natin kung ano magiging resulta sa ating ginagawang makina na kamukha lang nito pero hindi siya kaparehas. Kasi iba po yan, may folder po. So ayan mga kalayas, maraming salamat sa inyo at abangan po natin yung part 2 nito. Western.